Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay may pagpapala sa pagtutuwid. There is blessing in correction, mga ginigiliw. Alam nyo, ang correction ay nagsisimula yan nung tayo ay bata pa. Nagsisimula yan sa tahanan, mga ginigiliw, no? Alam mo, pag sa isang tahanan, mga ginigiliw, pag inalaw po natin yung isang bata na nagmura, pinagtatawanan natin yung anak natin, yung bata pa. Alam mo, parang normal na sa kanya ang magmura araw-araw hanggang paglaki niya. Hindi mo namamalayan, pati ikaw minumura na niya, di ba? Opo, ganun pag walang correction sa loob ng bahay. Nagsisimula ang correction sa loob ng tahanan, sa eskwelahan. Opo, sa eskwelahan nagsisimula yan. Kaya nung kabataan po namin, nung bata pa kami, kasi iba na po ngayon yung approach, bawal na po ang pumalo ngayon. Bawal na po. Lalong-lalo na sa mga eskwelahan. Kasi pag pumalo ka, itutulpo ka. 'Di ba? Kaya hinahayaan na lang ng mga guro na yung mga bata kahit gusto na niyang magalit, hinahayaan na lang na lumaki sila na basagulero, yung mga guro, ganun na. Opo. At saka sa church, mga ginigiliw, unang-una sa simbahan. Pero sa loob ng iglesia, ang nakokorek dito, hindi bata, matatanda. Yung nakakaunawa na ng salita ng katotohanan, mga ginigiliw. Alam nyo, may tatlong klase ng pagkokorek sa tatlong klase ng tao, 'di ba? Meron pag kinokorek mo yung isang tao, ang tingin na niya sa kanyang sarili, yung low esteem, ang pagtingin na niya sa kanyang sarili, parang inutil na siya, wala na siyang silbi. So, ang tingin na niya, he is looking forward sa kanyang sarili na mabuti pa sa kanya, ganito siya. Siya ang binibigyan ng recognition ni pastor. Because comparing yourself to somebody else will make you feel inferior and frustrated. Parang naproprostrate ka na. So yun yung mga isang klase ng tao na pag nakokorek sa loob ng iglesia, parang mababa na ang pagtingin nila sa kanilang sarili. Meron din yung mga kinokorek na mataas ang pagtingin nila sa kanilang sarili. Yung high esteem, masyadong mataas yung pagtingin nila, lalong-lalo na pag tinitignan nila ang kanilang sarili na matuwid, matalino, mga ginigiliw. Ayaw nilang tumanggap ng koreksyon. Pag tinutuwid mo, sasabihin nila, pakialamero ang pastor na yan. What's biyang? Yun siyang sinasabi nila. What's biyang? Kaya ginagawa ng mga taong ito na mataas ang pagtingin sa kanilang sarili, naghahanap sila ng isang iglesia or isang church na umaayon sa mga kasalanan na ginagawa nila kasi ayaw nila ng pagtutuwid. Ayaw nila ng pagtutuwid. Ayaw nila ng correction. Pero, alam nyo, ang isang klase ng tao na matalino, mga ginigiliw, yung tumatanggap ng correction, yun ang isang taong matalino. Yung tinatanggap mo yung correction sa'yo ng pastor. Kasi kung minsan ginagamit ng Diyos ang pastor natin para itama yung mali na ginagawa natin. Kaya pag kinokorek tayo, magpasalamat tayo, Lord, salamat. Ibig sabihin, mahal mo ako. Diba? Hindi naman pinapalo ng Diyos yung bastardong anak eh. Yun ang sinabi niya sa Hebreo, diba? Opo, itinutuwid ng Diyos ang kanyang anak. Diba? Itinutuwid niya po ang kanyang anak, mga ginigiliw, no? Kaya ang sabi niya po dito sa Proverbs, no, kung babasahin natin ito yung
Mostly dito na sinasabi dito ay yung pagtutuwid, no? Na ibinigay na karunungan ng Panginoon sa kanyang mga pinili o sa kanyang mga lingkod. Sabi niya po dito sa Kawikaan 9:7, ang pumupuna sa mapangutya ay nag-aani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa'yo. Ngunit payuhan mo ang matatalino at ibigin ka nito. Number 9, matalino'y turuan mo, lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito, sabi niya po, mga ginigiliw. Paano kung matalino ang itinuwid mo at ayaw niyang tumanggap ng koreksyon? Yung nagsasabing siya ay matalino, yung sinasabi ko po kanina, pakialamero. Alam mo kung yung isang matalino na ayaw tumanggap ng koreksyon, may problema yan. Ibig sabihin, may problema yan sa pag-iisip. Diba? May problema yan. Diba? Ibig sabihin, may sayad na yan. Kasi ayaw niyang tumanggap ng pagkokorek ayaw tumanggap ng pagtutuwid Alam mo, pag ako ang kinokorek, kung alam ko ng kasalanan ko, hindi na lang ako umiimik. Hindi ako nagre-reason out. Alam mo, sa loob-looban ko, Lord, patawarin mo ako, nagkasala naman ako sa'yo. Diba? Oo, hindi. Pero kung nagre-reason out ka palagi, lahat na lang ng pagkakataon, nagre-rebat ka, ibig sabihin may problema na sa'yo. Oo, may problema na sa'yo pag ayaw mong tumanggap ng koreksyon. Kung sinasabi mong ikaw ay matalino. Diba? Kaya sinasabi ko, yung tatlong klase ng taong ito, saan tayo kabilang sa mga tatlong klase ng taong ito? Diba? Opo. Saan tayo nabibilang sa mga tatlong klase ng taong ito? Yung tumatanggap ng koreksyon, alam mo ang sabi niya sa salita ng Panginoon, sa Kawikaan 1:7, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway, sabi niya po, mga ginigiliw. No? Anong sabi niya? Walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway, sabi niya po, mga ginigiliw. Alam niyo, habang nagde-devotion po ako kahapon, magbigay ako ng isang halimbawa. Alam ko maraming magagalit sa akin. Alam niyo si Brother Eli Soriano, isang leader ng isang simbahan, namatay na po siya. Alam niyo, ang daming galit sa kanya na pastor. Sa totoo lang po, ang daming nagagalit sa kanya. Opo, dahil sa kanyang katuruan. Pero kung papakinggan mo yung kanyang katuruan, lahat ng kanyang sinasabi, biblical lahat yung kanyang sinasagot. Totoo po lahat ng kanyang sinasabi. Opo. Kaya lang, ang problema lang kasi, ang issue lang kasi sa kanya, magaling siyang makipagdebate, pero talagang ipinaglalaban niya yung tama. Pinaglalaban niya yung tama kasi yung sinasabi niya, galing lahat yan sa salita ng Panginoon ang kanyang sinasabi. Totoo po. Ang daming nagagalit na pastor sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang dahilan, kung bakit sila nagagalit sa kanya. Sino ba si Eli Soriano? Maraming mga members din. May foundation. Tumutulong sa mga mahihirap. Ginagamit niya yung pera ng simbahan para tulungan yung mga nangangailangan. Ginagamit niya yung foundation niya para tumulong sa mga nangangailangan. Opo. Pero yung nagagalit na mga ibang religiyon, ibang mga pastor, wala naman silang foundation. Yung foundation nila, yung bulsa nila. Sino ngayon ang tama? Diba? Sino ngayon ang tama dito, mga ginigiliw? Diba? Oo. Yung iba, yung mga pondo ng simbahan, ginagamit nila pansarili, pumupunta sila sa abroad, tapos pinipili lang nila yung mga
Yung mga nakahawak lang ng mataas na posisyon, silang pupunta sa Israel, yung mga magagandang lugar, yung mga maliliit na miyembro, yung mga mahihirap, ginamit na nila yung pondo nila para sa kanilang pansarili. Opo. Sino ngayon ang tama? Hindi ko sinasabi na nakikita, di ba? Nakikita yan. Sa isang iglesia, mga ginigiliw. Oo. Kaya nagagalit talaga si Brother Eli. Nagagalit siya kasi ayaw nilang paniwalaan. Opo. Okay, off the record ito. May narinig ako na